Para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa aking mga kwento, just click like and subscribe at pindutin ang notification bell, mga kaseparada. No copyright intended po. Thank you so much! Secretary si Colleen sa isang sikat na construction company, kaya lang, dahil sa likas na madaming marites sa paligid, kinakalat ng mga ito, nakabit daw siya ni Mr. Madrigal, isa sa may-ari ng construction company. Ngunit likas talagang mabait sa kanya ang matanda dahil inirereto nito sa kanya ang nag-iisang anak na si Billy. Hindi pa nito nakikita ang binata sapagkat nasa Amerika pa ito at nagpapakasawa sa paglustay ng pera ng kanyang amo. Sa kwento ng matanda, mabait naman ito nung una. Kaya lang dahil nga nag-iisang anak, ay naging spoiled ito sa ama't ina. Lahat ng kasi ng gustuhin nito ay nakukuha at ang malaking problema dito, playboy ito. Papalit-palit ng girlfriend mula nang matira sa Amerika. Wala naman daw sila magawa at likas na gwapo ang lalaki. Galing sa pangkaraniwang pamilya si Colleen. Teacher ang ina at dating company driver naman ang ama. Dalawa lang silang magkakapatid. Lalaki ang kanilang bunso. Third year ito sa kursong criminology. Kinalunisan pagpasok ni Colleen sa lobby pa lang ng kumpanya, nagbubulungan na ang mga marites. Patay mali siya lang naman ang dalaga dahil sabi nga niya wala siyang ginagawang masama. Magmula man ang bibig ng mga ito, kamamarites ay wala siyang pakialam. Tuloy-tuloy sa elevator si Colleen. Pagdating sa loob ng elevator, as usual, may mga marites pa rin. Deadma lang ulit ito hanggang sa makarating siya sa floor kung saan nandun ang opisina ng amo. Paglapit sa kanyang mesa, nilapag lang ng kanyang bag at agad na chinek ang mga dapat ayusin sa loob ng opisina ng amo. Matapos matiyak na okay na ay lumabas siya. Siya namang dating ng kanyang amo. Good morning sir, magiliw na bati nito dito. Good morning iha, ganting bati naman nito at pumasok na sa opisina nito. Natapos ang maghapon na abala ang dalaga sa mga ipinapagawa ng matandang amo. Hapon uwian, bulungan pa rin ang mga marites sa paligid. Magkulong daw sila ng amo sa opisina nito kaya't hindi siya bumababa. Hindi alam ng mga ito na nagbabaon siya upang makaiwas sa mga marites sa paligid. Alam naman niya na si Sonia ang numero unong sitsit sa kumpanya. Palibhasa, matandang dalaga ito. Walang love life kaya busy sa pagmamarites sa mga kaopisina nila. Padating sa bahay, pagod ang katawan na nagdiretso siya sa kanyang kwarto. Kakatukin naman siya ng ina pagkakain na sila. Konting kwentuhan sa hapunan ang banding nilang pamilya. Sanay ang mga magulang na kinakamusta silang magkapatid sa maghapon na lumilipas sa kanila. Kinabukasan pagpasok sa trabaho ng dalaga ay nagtataka ito at sa kauna-unang pagkakataon ay na-late ang amo. Pagdating nito ay halatang hindi maganda ang pakiramdam. Nagtuloy lang ito sa opisina nito. Matapos siyang batiin, makalipas lang ang isang oras ay tumawag ito sa intercom. Pagpasok ni Colleen sa opisina ay nakita niya ang amo na nakahawak ito sa dibdib na tila hirap huminga. Doon na alarma ang dalaga, agad itong tumawag sa guard sa telepono bago dali-daling lumapit at saktong paglapit ni Colleen, bumagsak ang amo sa kanyang balikat. Niyog-yog niya ito at tinawag ang pangalan. Ngunit wala na itong malay. Maingat na pinaupo niya ito sa upuan nito at lumabas ang opisina upang tumawag ng saklolo. Kung bakit kasi ang tagal naman ng guard na tinawag niya. Saktong bumukas ang elevator naman, lulan ang dalawang guard sa opisina. Kuya, si sir wala siyang malay. Inatake yata sa puso, mabilis na wika niya. Takbuhan ng mga guards sa sinabi niya. Pagdating doon, dali-daling binuhat ng mga ito ang amo. Labis ang pag-aalala ng dalaga sa amo. Pagdating sa labi ng kumpanya,
Ang mga marites kanya-kanyang bulungan, ngunit hindi ito pinansin ng dalaga at agad nilang isinugod sa pinakamalapit na ospital ang Ginoo. Sa ospital, agad na nilapatan ng paunang lunas ang amo. Isang oras ang lumipas, dumating ang asawa nito na alalang-alala. Umiiyak ang ginang habang may kausap sa cellphone nito. "Son, come home soon. Your papa is in the hospital now." Dinig niyang sabi nito na paputol-putol ang salita. Maya-maya pa ay binaba na nito ang tawag at tumingin sa kanya. "You're Corinne, right?" His secretary, tanong agad nito. "Yes ma'am," sagot naman niya dito. Ubod ng ganda ang ginang kahit may edad na ito at hindi halata. Dahil sa angkin nitong ganda, nahihiya man siya dito pero batid niya na mabait ito. "What happened to him?" tanong nito. "Kanina po pagdating pa lang niya ay halatang hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. After an hour po tumawag siya sa intercom. Pagpasok ko po sa opisina ay sapunan niya ang kanyang dibdib at nawalan ng malay," sagot naman niya dito. Nagpasalamat ang ginang sa kanya at kinausap ang doktor nito. Nalaman nila na mild stroke ang amo. Kailangan nito ng pahinga at umiwas sa stress upang bumalik ang maayos na kalusugan nito. Pansamantala itong binawalang magtrabaho upang makaiwas na mapagod. Sa Amerika naman, abala si Billy nang matanggap ang tawag ng ina na nasa ospital daw ang kanyang ama, kaya't agad na nagpabook ng tiket pabalik sa Pilipinas. Kahit naman spoiled siya, pagdating sa magulang ay sumusunod siya. Mahal na mahal niya ang mga ito. Sa edad na 27, isa na itong licensed engineer. Hindi pa nga lang ito nagtatrabaho dahil nagpapakasawa pa ito sa pagliliwaliw sa Amerika. Pero mukhang mapapasabak na siya ngayon sa trabaho dahil sa nangyari sa ama. Paglapag ng eroplano sa Pilipinas ay agad na tinungo ni Billy ang ospital. Doon nadatnan niya ang ama na may kausap na magandang babae. Bata pa ito at may magandang katawan. Nakatayo kasi ito habang kausap ang ama. Tila ito may dinidiscuss sa ama sa seryosong tinig, kaya't hindi nito naramdaman ang pagpasok niya. Tumikim ang binata, kaya't nilingon siya nito. Doon nasilayan niya ang buong mukha ng dalaga. Mas lalong tumambad sa kanya ang kagandahan ng dalaga. Nabigla ito nang makita siya. "Iho, you're here." Wika naman ng ama na umagaw sa atensyon ng binata. "She's Colleen, my secretary." "Colleen, my son, Billy." Napayuko naman ang dalaga nang tumango lang ang binata sa kanya. Medyo suplado kasi ang dating niya dito. Nagpaalam ito na lalabas upang magsolo siya ng ama. "Son, you have to take over for my position in the company for a while. The doctor said I have to rest for a month." "Yes, Papa, I will," sagot naman niya dito. Doon ngumiti ang Ginoo sa tinuran ng anak. Siya namang pasok ng kanyang ina. "Iho, you're here." Masayang wika nito. Sabay yakap sa anak. "I miss you so much, son." "Me too, ma." Ganti naman niya dito. Halos ayaw kumalas ng ina sa yakap sa kanya. Halata dito ang pagkasabik sa anak. Doon bahagyang nakonsensya ang binata. Nag-iisa siyang anak ngunit madalas ay hindi pa niya kasama ang mga magulang. Tumatanda na ang mga ito, kailangan ng mga ito ang presensya niya. Kailangan na nga yata talaga niyang mag-stay dito sa Pilipinas upang makasamang ang mga magulang. Makalipas pa ang isang araw ay nilabas na ang ama sa ospital. Lunes naman ay pumasok ang binata sa opisina ng ama. Doon nakilala niya ang sekretary nito na si Colleen. Ang naabutan niya sa ospital. Simple lang ang dalaga pero may taglay itong kakaibang ganda. Hindi na kailangan ng makeup, pulbos lang dito ay okay na. Likas din kasing malarosas ang kulay ng labi nito. Mapanghalina ang kagandahan nito na binagayan ng magandang katawan, katamtamang laki ng hinaharap at maumbok na pangupo. Tila nagising ang binata sa pag-aaral sa anyo ng dalaga nang magsalita ito. "Good morning, sir." Agaw pansin nito sa kanya. Para kasi siyang nabato-balani sa ganda nito. "Morning," simpleng sagot naman ng niya dito upang hindi mapahiya sa ginawa. As you can see, I'm your temporary boss while Papa is recovering." Panimula nito sa dalaga, matamang nakikinig lang naman
ito sa mga paalala niya dito matapos sabihin ang mga gusto ay lumabas na si Colleen sa opisina ng amo. Langya naman sobrang gwapo, nakakatulala ang kagwapuhang taglay. Ilang beses pa niyang ipinilig ang ulo para magising lang, para kasi siyang nahihipnotismo sa kagwapuhan nito. Buti na lang at maaga siya nitong dinismiss, baka ano pa ang magawa niya dito. Sobrang kinis kahit moreno ang binata. Yun lang at pilit ipinagpatuloy ang pagtatrabaho ng dalaga. Samantala si Billy naman, upang makalimutan ng maamong mukha ng dalaga, ay niribisa niya ang mga report nito na nasa mesa niya. Okay naman, wala siyang nakikitang problema. Mas problema pa nga niya ito dahil sa taglay na ganda, wika niya sa sarili. Tanghalian nang magpaalam si Colleen sa amo upang kumain sa kantin. Pumayag naman ito at nang tanungin niya kung gusto nitong magpa-order ng pagkain, tumanggi ito at sinabing kape na lang at sandwich. Pagkatapos makuha ang order ng amo, agad na hinatid ng dalaga sa opisina nito ang pagkain. Saka lang siya nilingon ng binatang amo. Thanks, sabi nito at tumalikod na siya. Si Billy naman hindi maiwasan na tingnan ang likod ng dalaga at humanga sa ganda ng katawan nito. Nabakas sa suot nitong uniforme. Hindi tuloy maiwasan ng binata nang makaramdam ng pag-iinit. Walang kamalay-malay ang dalaga na lihim siyang inaaral ng amo mula sa likod. Paglabas naman ng kanyang opisina upang mag-lunch break, naabutan ng binata ang mga marites ng kumpanya na nagchichismisan. Hay naku mga amiga, dumaan na ang sipsip. Nakabit ni Mr. President sa kantin yata ang tuloy. Wala siyang ka-lunch ngayon. Naku naman, umarya ka na naman dyan. May makarinig sa'yo. Totoo naman, sabay sila lagi mag-lunch Hirit naman ng babae. Na-curious naman si Billy, kaya't napahinto ng bahagya. Di yata't ang kanyang ama at ang sekretary nito ang tampulan ng chismis ng mga ito. Matamang nag-isip ang binata. Tila yata may ugnayan ng ama sa dalaga. Kung totoo man iyon, kailangan niyang tapusin hanggat maaga pa. Dali-daling lumabas ang binata at naghanap ng makakainan. Habang kumakain, hindi maiwasan ng binata ang isipin ang dalaga. Sa bagay, maganda ito at sadyang kaakit-akit, kaya hindi niya masisisi ang ama kung magka-interes ito dito. Galit naman agad ang naramdaman niya para kay Colleen, kaya't naisip niya ang isang plano upang gantihan ang dalaga. Kinabukasan ng umaga sa kumpanya ay tinawag agad niya ang dalaga. Inalis niya ang coat na suot at sadyang ibinalandra ang katawan sa panginingin nito. Dali-dali namang pumasok ang dalaga sa opisina nang marinig ang tawag ng binatang amo. Natulala ang dalaga at muntik pang tumulo ang laway nang mabistahan ang machong kaanyuan ng amo. Diyos ko Lord, ang yummy, sabi sa isip ng dalaga na pinipigilan ang sarili na kiligin. Halika Colleen, pakihanap ang mga files ng budget last month, sabi nito sa kanya na nagpagising sa kanyang diwa. Pati boses ay nakakalaglag panty, sabi pa niya sa isip, kaya't nang hanapin niya iyon ay halos mali-mali pa ang dalaga. Nang sa wakas ay makita niya iyon at iabot dito, sadyang hinawakan ng binata ang kamay niya at may kasamang haplos. Tila dinaluyan ng kuryente ang balat ng dalaga na agad na binawi ng kamay. Ganyan nga, mataranta ka babae, wika naman sa isip ni Billy. Akmang aalis na ang dalaga nang tawagin ng binata. Colleen, may nobyo ka ba? Prangkang tanong nito. Wala po sir, utal pang sagot nito sa kanya. Good, sagot niya na tatango-tango pa kunwari. Samantala, ang dalaga ay hindi na lang napahalata. Planado ng binata ang mga ginagawa. Yun lang at lumabas na siya ng opisina. Tanghali nang tumawag ito para utusan ng dalaga na umorder ng pagkain sa isang sikat na restaurant. Pagdating ng pagkain, agad niya itong hinatid sa binata. Nagtaka siya dahil madami ang pinadeliver nito. Lalabas na sana siya nang magsalita ito. Colleen, sabayan mo na ako kumain. Sir, wag po, nakakahiya. No, I don't take no for an answer. Sabay tayo. Madami yan, sabi nito. Kaya't napilitan ang dalaga na sabayan ito. Doon animo sila magjowa ng amo
at nang may sumabit na sauce sa kanyang labi, pinunasan iyon ng binata. Ilang na ilang ang dalaga habang ginagawa iyon ng amo, ngunit hindi niya maiwasang kiligin. Napansin naman iyon ng binata kaya't tuwang-tuwa ito. Ganyan nga, maakit ka, mas okay sa akin, sambit ng binata sa sarili. Sa tuwina ay ganoon ang ginagawa nila ng binata. Sabay kumain at minsan may pahawak-hawak pa ang amo sa kanya, ngunit hindi naman ito nanliligaw. Nagpapakita lang ng interes tulad ngayon. Medyo sanay na siya sa galawan ng binata kaya't wala na sa kanya ang mga sulyap nito. Hindi niya maiwasang isipin na may gusto sa kanya ito. Kaya't pagpasok niya sa opisina ay hindi na siya nabigla nang sunggaban siya nito ng halik. Sa una lang pumalag ang dalaga, nang lumaon ay gumanti na rin ito kahit hindi siya sanay na mahalikan. Inaral na lang niya ang galaw ng labi ng binata. Bahagya pa siyang napaigtad nang maramdaman ang kamay nito sa kanyang dibdib. Doon tila nabuhusan siya ng malamig na tubig at pilit humiwalay dito at lumabas ng kwarto. Si Billy naman ay masyadong nadala at nawala sa sarili. Di yata't wala sa plano niya iyon. Nagpatuloy pa ang mga ginagawa ng dalawa na tila magnobyo. Hindi naman nagtatanong si Colleen ng status nila kaya't mas okay kay Billy. Nang minsang umattend ang dalawa ng conference ng kumpanya ay tuluyang nakalimot si Colleen. Pagkatapos kasi ng conference ay may after party at doon napainom sila ng binata kaya't nang makapasok sa inuukupang kwarto, nagsalo ang dalawa sa isang mainit na tagpo na kapwa-katawan nila ang nag-usap. Kinabukasan, naunang nagising si Colleen. Dali-dali itong nagbihis at hiyang-hiya sa nagawa. Pagkatapos ay nilisan ng kwarto at tumawag ng taxi pauwi ng tahanan. Pagdating sa kanila, pilit lumakad ng normal upang hindi mahalata ng mga magulang. "Inumaga ka, iha," sabi ng ina. "Yes, ma, pero wala po kaming pasok ngayon," katwiran niya upang hindi na humaba ang usapan. "Sige po, pahinga na ako sa kwarto." Tumango naman ang ina. Doon, pinakawalan ni Colleen ng emosyon. Umiyak siya sa kabila ng hindi naman siya nagsisi, ngunit wala na ang kanyang iniingatan. Pagkagising naman ni Billy ay may ngiti sa labi. Panalo dahil nakuha niya ang dalaga. Saksi ang bahid ng dugo sa kubrekama sa kanyang tabi. Ni hindi man lang nakonsensya ang binata. Papasok sa opisina kinalunisan ay parang walang nangyari at nabagong bigla ang pakikitungo ng binata kay Colleen. Malamig ito na tila hindi siya kilala. Nang batiin niya ito at nilagpasan lang siya na tila ba hindi sila nagsawa sa pagpapaligaya sa isa't isa sa nakaraang gabi. Doon nalungkot ang dalaga, naloko siya ng binata, sinamantala ang kahinaan niya. Sa bagay nga, sino ba kasing matinong babae ang bibigay agad? Siya lang siguro kasi buong paniniwala niya ay gusto siya nito. Maya-maya pa ay may dumating na magandang babae at hinanap ang amo. Natulala pa siya nang sabihin nito na girlfriend ito ng amo. Tumawag siya sa intercom upang ipaalam ang pagdating nito. Agad naman pumasok ang dalaga. Sa kasamaang palad, nakahang ang phone. Kaya't rinig niya ang paglalampungan ng dalawa. "I miss you so much, baby," malanding wika ng babae. Sabay lingkis sa binata at halik dito. Doon tuluyang tumulo ang luha ni Colleen at ibinaba ang intercom. Hindi kasi niya matiis ang mga naririnig. Dumaan pa ang mga araw at iba-iba ang mga babaeng dumating sa opisina. Lahat ay girlfriend ng amo, kaya't napatunayan niya na babaero ito. Nawalan ng gana ang dalaga magtrabaho sa lantarang pakikipaglandian ng amo. Minsan pa ay tatawagin siya nito at hindi man lang nahihiya na nakakandong dito ang bawat babae nito. Kaya't makalipas lang ang isang buwan kung sino-sino na ang babaeng papalit-palit na pumapasok sa opisina. Lahat ay girlfriend daw nito. Nang hindi makatiis ay nagpaalam siya upang mag-resign. Gumawa siya ng resignation letter at iniwan sa mesa nito. Tanggapin man nito o hindi ay wala siyang pakialam.
Ang lahat ng gamit, nilisan ng dalaga ang kumpanya ng binatang natutunan niyang mahalin sa sandaling oras pa lamang. Pagpasok naman ni Billy kinabukasan ay nagtaka siya dahil wala sa pwesto nito ang dalaga. Late yata ito sa kauna-unahang pagkakataon. Naghintay pa siya ng minuto hanggang sa naging oras ay walang Colleen na dumating. Doon niya napansin ang nakatuping papel sa mesa. At nang mabasa iyon ay hindi alam ng binata ang mararamdaman. Resignation letter iyon ng dalaga. Kaya pala wala ito ay hindi na pala ito papasok pa. Samantala, mabuti naman na ang kalusugan ng ama at gusto na ulit nitong pumasok sa kumpanya. Kaya't problema niya kung paano sasabihin dito na wala na itong sekretarya. Pinakontak niya ang dalaga sa HR, ngunit wala daw sumasagot. Labis na nabahala si Billy at naalala ang mga pananakit sa damdamin ng dalaga. Sa pagdaan ng mga araw, pilit naman lumilimot si Colleen. Pero mapagbiro ang tadhana. Nagbunga ang pagpapaubayan niya sa amo. Buntis siya at hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga magulang ang kahihiyang dala niya ngayon. Pero sabi nga, magulang ay magulang, nakakapagpatawad para sa anak. Sorry po ma, buntis po ako. Agad na lumapit ang ina sa kanya at niyakap siya nito. Sino ang ama? Tanong nito. May mahal po siyang iba ma, kaya't hindi ko po aasahan na pananagutan niya ako. Siya, tumigil ka na sa pag-iyak. Walang mangyayari kung iiyak ka ng iiyak. Makakasama lang yan sa baby mo, sagot naman ng kanyang ama, na likas na mabait. Mabuti na lang at binigyan siya ng mga magulang na tulad ng mga ito, kaya't nagpatuloy ang dalaga sa buhay kasama ang pamilya at ang batang unti-unti nang lumalaki sa kanyang sinapupunan. Lunes naman ay hindi na mapigilan ni Billy ang ama na pumasok ito sa opisina. Pagdating ay agad na hinanap ang sekretarya. Nasaan si Colleen? Tanong niya dito. Wala na po, nag-resign. Ano ka mo? Nag-resign? Bakit? Anong nangyari? Kailan pa? Tuloy-tuloy na tanong nito. 1 week ago po. At hindi mo sinabi sa akin, ganun ba? Yes, Dad. Bakit ba importante sa'yo ang babaeng yun? Iritableng sagot nito. Natural, siya ang nakakaalam ng lahat ng transaksyon ng kumpanya. Sagot naman nito. Ganun lang ba, Dad? O may iba pa? Are you trying to question my loyalty to your mother? Galit na wika ng ama at tinitigan siya sa mata. Doon parang nagising ang binata, napagtanto na sobrang mahal nga pala ng ama ang ina, na kahit minsan hindi ito tumingin sa ibang babae. Kahit tinapat siya ng doktor noon na hindi na masusundan ang binata dahil may problema sa matris ang ina. Pangarap kasi ng ama ang malaking pamilya dahil nag-iisa din itong anak. Ano ang totoo? Bakit nag-resign si Colleen? Tanong nito. Doon kinuwento niya ang mga narinig sa paligid nang una siyang pumasok sa kumpanya. Natawa ang ama. Alam mo ba na mabait na bata si Colleen at kaya kami ganoon? Gusto ko kasi siya para sa'yo. Nakikita ko kasi sa kanya ang iyong ina at walang artik sa katawan ang batang iyon. Pag trabaho. Tapos pinasakitan mo lang, hindi nagtatanong. Poor son, you lost a diamond in her. Dismayadong lumabas ang ama sa opisina, naiwan naman ang binata na tulala. Doon naalala niya ang lihim na pagpupahid ng luha ng dalaga sa tuwing lalabas siya kasama ang mga babaeng dumadalaw sa kanya at nagpapakilalang girlfriend niya. Hindi naman itinanggi iyon upang pasakitan ito. Mali pala, nahusgahan niya ito agad. Huli na, wala na ang dalagang sa unang kita pa lang ay hinangaan na niya. Dangan nga lang ay nagpadala siya sa tsismis ng iba. Paglabas ng opisina, agad na lumapit siya sa mesa ng babaeng nagsabi na kabit ng ama si Colleen. You, turo niya dito, get your last salary and you're fired. Gulat na hindi nakapagsalita ang babae. Naku, lagot, sobrang marites mo kasi. Ayan, wala ka na tuloy trabaho. Doon pumalaho ng iyak si Sonia. Pagbalik sa opisina, hindi alam ni Billy ang uunahin. Doon naalala niya ang dedikasyon ng dalaga sa trabaho. Kahit alam niya na nasasaktan ito ay hindi nito dinadala sa trabaho. Maayos pa rin niyang ginagawa
ang bawat iutos nito, lalo na pag may kasama siyang babae sa opisina. Kaya't doon niya napatunayan na magaling itong empleyado. Dahil hiwalay sa personal ang trabaho, si Colleen naman ay unti-unti nang tanggap ang kapalaran. Wala siyang alam na dahilan kung bakit naging ganoon ang pakikitungo ng binata sa kanya. Ang mahalaga ay tanggap ng mga magulang ang kanyang kalagayan. Tuloy ang buhay para sa kanila ng magiging anak. Sa paglipas ng mga araw ay naging maselan ang kanyang pagbubuntis. Madalas ay nakahiga lang siya dahil sa matinding hilo at pagsusuka. Doon namimiss niya ang binata at lihim siyang umiiyak, pero tinitiis niya ang nararamdaman. Hindi naman nakatiis ang matandang madrigal kaya't siya na ang gumawa ng paraan upang makausap ang dalaga. Hindi kasi ito sanay sa ibang sekretarya, kaya't nagtungot ito sa address na nakalagay sa record ng dalaga sa HR. Pagdating sa address ay ang ina nito ang nagbukas ng pintuan. Sabado noon at walang pasok ang ginang. "Good morning po," sabi nito. "Dito po ba nakatira si Colleen?" "Ay opo, ako po ang kanyang ina. Sino po sila?" tanong nito. "Ako po ang kanyang dating amo." Doon napalis ang ngiti sa labi ng ginang. Doon nagtaka ang Ginoo. "Nasaan po ang anak niyo? Pwede po bang makuusap?" Wika nito. Lihim na inaral ng ginang ang matanda. Gwapo ito at mukhang bata pa sa tunay na edad. Hindi kaya ito ang ama ng ipinagbubuntis ng anak? Pumatol kaya ang anak sa may edad sa kanya at may pamilya na? "Gusto ko po sanang makausap si Colleen," sagot nito na siyang nagpabalik sa ulirat ng ginang. "Ma, sino po ang kausap niyo?" sabi ng dalaga na kalalabas lang galing kwarto. Nabigla naman ang dalaga na makita ang amo. Kung paano itatago ang sarili ay hindi niya alam. Ang matanda naman ay nagtaka nang makita ang maputla at medyo may umbok ng tiyan nito. "Buntis ka pala, iha," sabi ng matanda. Yumuko lang ang dalaga matapos tumango. Tila pa ito nahihiya. "Kaya ba nag-resign ka, iha? Ikakasal ka na ba?" Hindi po sir," nalilitong sagot niya na tila yata magkakabukingan pa sila ngayon. "Sino ba ang ama ng anak mo?" tanong ng Ginoo. Naghihinala na kasi ito na ang anak na binata ang nakabuntis dito. Base kasi sa sagot nito sa kanya noon, duda siya na pinakailaman ng binata ang dalaga dahil sa mga naririnig sa mga marites sa opisina. Kaya't handa naman niyang itama ang nagawa nito. "Si Billy ba ang ama ng ipinagbubuntis mo, iha? Apo ko ba ang dinadala mo?" Nagulat naman ang ina ng dalaga sa narinig kaya't bigla itong tumingin sa dalaga. Sa pagkabigla sa tanong ay hindi nakapagsilta ang dalaga at kapwa alam na ng dalawang kaharap ang sagot. Doon hinugot ng matanda ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng anak. Sa unang ring ng phone ay sumagot agad ang binata. "Yes, Dad," sagot nito. "I'll text you the address. Come here right now." Seryosong sagot nito at pinatay ang cellphone. Nabalisa ang dalaga sa narinig. Alam niya na ang binata ang kausap ng amo. Maya-maya pa ay dumating ang binata. Tumawag ito sa ama na nasa labas na ito. Pagpasok ay hindi nakakibo ang binata nang makita ang dalagang ngayon lang ulit nakita. Hindi nito alam ang mararamdaman nang makita ang kalagayan ng dalaga. Halata kasi nabuntis ito. Tila may mainit na bagay na humaplos sa kanyang puso nang makita ang bahagyang umbok sa tiyan ng dalaga. "Ikaw ba ang ama ng ipinagbubuntis ni Colleen, Billy?" Walang ligoy na tanong ng ama. "Yes, I think, Dad," sagot naman ng binata. "Hindi ka sure?" diretsahang tanong nito. "No, I'm sure, Dad." "Pakasalan mo kung ganon. Ayoko ng bastardong apo." Sabi ng ama. "Dad, pwede bang mag-usap kami ni Colleen saglit?" "Sige," sagot naman nito. Natameme lang sa isang tabi ang mama ng dalaga. Iniwan ng mga ito ang dalawa sa sala. "Look, Colleen, I'm sorry, I'm wrong. I know that's my child and I will marry you," tuloy-tuloy na wika ng binata. "Pero hindi mo ako mahal," sagot naman ng dalaga. "Sorry kung naniwala ako sa mga naririnig ko sa iyo sa opisina. Handa naman akong bumawi. Mahalaga ka sa akin. Kung hindi pa mahal, iyon ay handa ko namang hintayin na mauwi sa pagmamahal. At saka magiging magulang na tayo, baka pwedeng doon mag-umpisa."
pakiusap nito. Babaero ka kasi, baka lang umiyak ako at iwanan sa huli, sagot naman ng dalaga dito. Hindi naman lahat yon totoong girlfriend ko. At saka pling-pling lang naman ang mga iyon, hindi seryoso, sagot naman nito. Sige, para sa magiging anak natin, magsimula tayo. Yes, sagot naman na tila nanalo pa sa loto. Nilapitan nito ang dalaga at banayad na ipinatong ang palad sa ibabaw ng maambok niyang tiyan. Maisan, bulong pa nito, na narinig naman ng dalaga. Paano mo naman nasabing lalaki? Nakasimangot na wika ng dalaga. Dahil ang gusto niya ay babae rin ang kanilang anak. I know, daddy's instinct. Nakangiting wika nito. Wala namang magawa si Colleen, hindi pa naman sure yun, kaya may chance pa na babae ang anak nila. Itinakda ang kasal ng dalawa. Madalian lang kaya't sa civil lang muna. Pagkapanganak na lang niya ang sa simbahan. Masayang-masaya ang matandang Madrigal sapagkat natupad ang pangarap niya na maging manugang ang mabait niyang sekretarya. Bumawi naman si Billy sa asawa.